Naipaglilinaw ngayon ng isang batikang abogado kaugnay sa mga nagsasabing wala ng prangkisa ang SMNI para mag-operate sa free TV and radio. Si MJ Mondihar sa report. Kahit walang enabling law para tanggalin sa ere ang Sunshine Media Network International o SMNI, ay nagawa pa rin patawan ng indefinite suspension ng gobyerno ang network. Yan ang sinapit ng istasyon sa kamay ng Marcos Jr. administration na matatandaang sinuportahan ng SMNI sa 2022 elections. At para sa kaalaman ng lahat, SMNI lang ang bukod tanging network na sumugal at sumuporta sa kandidatura ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos Jr. Yun nga lang, ay nabaliktad na ang sitwasyon dahil sa halip na tumanaw ng utang na loob sa SMNI ay heto't pilit tayong ginugurgur ngayon. Ngunit paalala ng batikang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, maling-mali ang course of action ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa network. Hindi raw kasi sapat ang House Bill o House Resolution para pilayan ng SMNI dahil may sarili itong franchise law. Kamakailan, isang panukalang batas na nakalusot sa House of Representatives para i-revoke ang Republic Act 11422. Ang batas na nagagawad ng 25 taong franchise to operate. Is that a law? No. It is a House bill. Why? Because under our bicameral system of government, in order for that to become law, there are two other steps. Number one, it has to have the concurrence of the Senate. Number two, it has to be signed by the President. Questionable yan ito Pasio ang ginawa ng NTC na magpataw ng indefinite suspension. Nilabag rin daw nito ang separation of powers ng executive at legislative branch ng NTC at ng House of Representatives. This is illegal. Na kay Attorney Torreon na yan, kung imamarapatin mo, papadaplis lamang, alam niyo po, ay hindi po pwede yung ginagawa ng NTC as a regulatory body to impose an indefinite suspension. Because if they do that, then they are trenching upon the prerogative of Congress to make laws. May batas by the simple expedient of the Commission under the Executive granting an indefinite suspension ay parang in-invalidate mo ang batas. This is an impermissible violation of the separation of powers. Nilino naman ni Attorney Topacio na may franchise law pa rin ng SMNI. Nakasampa na rin ang apela ng network sa NTC para bawiin ang indefinite suspension. So, dyan pa lang makikita nyo na na hindi na ginagalang ng executive ang batas. Ngunit dahil kontrolado nila ang at least yung pati ng House of the Senate ngayon, walang umaalma. Dapat mainsulto ang mga legislators. Sabihin nila, okay, kahit